Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, mula sa kailaliman, makikita ang mga cultivator na halos manginig sa matinding sindak, nakapako ang kanilang mga mata sa bangis ng pagsagupa ni Ye Junlin, isang dragon na humahamon sa Heavenly Dao Tribulation. Ang bugso ng hangin ay tila nagdadala ng wakas ng mundo. Bawat hinga ay parang huling sandali. Nakakabaliw ito, nilamon talaga ni Master Ye ang banal na kaparusahan, sigaw ni Li Wuji, nanginginig ang tinig. Ito ang mismong kapangyarihan ng langit, dagdag ng isa pang cultivator, habang ang gintong dragon ay walang habas na kumakagat sa kidlat ng Heavenly Dao Tribulation. Sa kabilang panig, si Hong Chenny ay napakagat ng ngipin, puno ng galit at pagkamuhi, nakatingala sa langit na tila gustong wasakin. Sa kanyang isip, mariin niyang binigkas, ano ito, binabalewala niya ang mga batas ng langit at lupa, ginawang sariling sakop ang banal na kaparusahan, tao ba siya? O Diyos, at kasunod pa, hindi, siya mismo ang batas. Sa puntong yun, si Ye Junlin ay nakatindig na parang Diyos, matuwid at hindi matitinag sa gitna ng unos, ang kanyang kamay ay nakataas, unti-unting nilalamon ang enerhiya ng Dao Tribulation. Di nagtagal, matapos ang pagsipsip ng kapangyarihan, ngumisi siya ng nakaloloko, kumikislap ang kanyang mga mata sa gintong liwanag, ang sarap-sarap, tunay na masarap, bulalas niya, puno ng pagnanasa sa lakas. At doon, parang isang bomba, sumabog si Ye Junlin sa pagpapakawala ng hindi masukat na gintong enerhiya, tumawa siya ng malakas, nagngangalit ang tinig, hindi ko inaasahan ito, ang binhing kidlat ay kusang kumilala ng Master. Hinigop ang kapangyarihan ng banal na kaparusahan upang patibayin ang aking mga meridian. Ngayon, ang aking panloob na lakas ay hindi na maikukumpara sa dati, haha. Samantala, ang Heavenly Dao Tribulation Dharma Form ay pawisan, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Imposible, ang banal na kaparusahan ay pinagsama-samang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Paano ito malalamon ng isang immortal lamang? Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Dagdag pa niya, kumikislap ang mga mata sa puting liwanag, hindi pa roon nagtatapos, ginamit pa ng batang ito ang banal na kaparusahan upang patibayin ang kanyang buong katawan. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ngumisi si Ye Junlin, nanunukso, habang naglilinis ng ngipin gamit ang toothpick na tila baka katapos lang sa isang piging. Sayang naman, ito lang ba ang lakas mo? Hindi man lang nito mapunan ang kahit isang kasampu ng Chaos Thunder Seed. Hindi man lang sapat para mapuno ang pagitan ng aking mga ngipin, nakakadismaya. Galit na galit ang Dharma Form, napakagat ng ngipin, at sa isang iglap, naghanda ng pag-atake, ang kamao niyang mapangwasak, ang First Heavenly Feast, ay kumikislap sa matinding puot, mapanghimagsik na tao, huwag kang maging arogante, sa ilalim ng kalooban ng langit, tiyak na magiging abo ka. Mabilis niyang pinakawalan ng suntok, nagngangalit ang tinig, sa suntok na ito, dudurugin ang pisikal na katawan ng Immortal Emperor County, at mawawala ang iyong primordial spirit. Hindi ako naniniwalang kaya mong tiisin ito, bata baliw. Ngunit bigla, nag-abiso ang system, isang napakalakas na pag-atake ng enerhiya ang natukoy, na-trigger ang kasanayang mas lalong lumalakas laban sa mas malakas na kalaban. Ngayon, nad-double ang lakas ng pag-atake ng host. Ngumisi si Ye Junlin, puno ng paghamak at kasiyahan, haha. Sakto ang timing mo, system na best friend ko, ngayon, may mapaglalaroan na tayo. At sa isang iglap, walang kahirap-hirap niyang sinalubong ang atake ng Dharma Form gamit lamang ang isang kamay. Nagdulot ito ng matinding pressure, bugso ng hangin na tila gumuguho ang kalangitan. Shaolei, wala ka talagang kwenta, panunuya niya, puno ng yabang at panlilibak. Nang masilayan ito ng Heavenly Dao Dharma Form, bahagya siyang napa-atres, napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ano? Wala man lang gasgas, ganun lang kadali, tao pa ba talaga ang taong ito? Dagdag pa niya, habang nakikita si Ye Junlin na walang kahirap-hirap na winasak ang kanyang atake, ang mas nakakatakot, ang kapangyarihang ibinubuga niya ay tila mas malakas pa kaysa sa akin, parang may pumipigil sa akin mula simula hanggang dulo, kahit mismong esensya ng aking kidlat ay bahagyang gumagalaw. Agad siyang naglunsad ng sunod-sunod na atake, ang Thunder Fist Origin, nagngangalit ang tinig, hindi ako naniniwalang may nilalang sa mundong ito na kayang suwayin ang aking hatol. At doon, bumagsak ang kanyang mga kamao sa lupa, mismong kinatatayuan ni Ye Junlin,
Sunod-sunod na pagsabog ang nagdulot ng pagkabitak ng lupa, pagdurog ng mga bundok, hindi sapat ang bilis, hindi sapat ang lakas, sigaw niya, puno ng paghamak. Ngunit bigla, nanlaki ang kanyang mga mata, wala ni isang tumama, si Ye Junlin ay mabilis na umiwas, para bang sumasayaw sa bawat suntok. May mali ba? Bakit tila hamina ang mga suntok ko? Dahil ba hindi na sumasabay ang aking pinagmumulan ng enerhiya? Samantala, ngumisi lamang si Ye Junlin habang patuloy na umiwas. Anong may mali? Xiaolei, lumihis ang mga suntok mo, natatakot ka na ba ngayon? Panunuya niya, kasabay ng malakas na tawa. Manahimik ka, galit na sigaw ng Heavenly Dao Dharma Form, ngunit sa kanyang isip, halos isinumpa niya si Ye Junlin, putang ina, sa tuwing tumataas ng 1 punto ang aking lakas, tumataas naman ng 2 punto ang sa kanya. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao, naglalagablab ang tingin kay Ye Junlin na kumikinang sa gintong enerhiya, maging ang pinakapinagmulan ng Thunder Dao ay hinihigop ng kanyang kapangyarihang lumamon, nagdudulot ng matinding pagkawala. Dagdag pa niya, habang nakikita ang pagsugod ni Ye Junlin na naglalagablab sa gintong liwanag, para siyang isang balong walang hanggan, walang katapusan ang kanyang lakas, kapag nagpatuloy pa ito, tiyak na mauubos ang aking pinakadwa at mamamatay ako. At sa isang iglap, buong lakas na pinakawalan ni Ye Junlin ang kanyang mapangwasak na suntok, tumama ng malutong sa mukha ng Heavenly Dao Dharma Form, dahilan upang mapatalsik ito ng ilang metro sa ere. Mula sa ibaba, nang masilayan ni Hong Chenny ang kaganapan, napasinghap siya, bakas sa mukha ang paghanga at gulat, napakalakas, napakamakapangyarihan, ito ang lakas na matagal ko nang minimithi, hindi lamang ito cultivation, kundi ganap na dominasyon, isang lakas na walang maihahambing sa buong mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata, nagngangalit ang ngipin, at sa isip ay nagwika, aaminin ko, si Ye Junlin ay putang inang gwapo, makapangyarihan. Sa puntong ito, nanlilisik ang mga mata ni Ye Junlin, puno ng panunuya at pagkadismaya, hay nako, lubos talaga akong nadismaya sa'yo. Ikaw Xiaolei, wala ka talagang silbi, ni hindi ka man lang makapagpakita ng bagay na magpapaseryoso sa akin. Kahit namimilipit sa sakit, agad na sumagot ang Heavenly Dao Dharma Form, paano mo nagawang paglaruan ako ng ganito, parang pasang naglalaro sa daga. Dagdag pa niya, nang gagalaiti sa galit, ngayon na nalunok mo na ang mahigit kalahati ng pinagmulan ng Thunder Dao, kung hindi tayo maglalaban hanggang kamatayan, tiyak na hindi ko hahayaang ikaw, batang walang hiya, ang maglinang nito. Pagkatapos, agad niyang ginamit ang natitirang lakas at kapangyarihan, dahilan ng malakas na dagandong ng kulog at kidlat na yumanig sa buong paligid, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit habang sinisigaw ang mga katagang, kahit maubos pa ang lahat ng Dao Essence ko, sisirain pa rin kita, halimaw ka. Matapos iyon, natigilan sina Li Wuji, Su Yunyan, at iba pang cultivator, sapagkat tila hinihigop ang kanilang lakas ng Heavenly Dao Dharma Form. Ano, kinuha niya ang aking cultivation, gulat na sigaw ni Li Wuji. Dagdag pa ni Su Yunyan, nanginginig ang tinig sa takot, hindi ito maaari, ang 100 taong pagsasanay ko, nawawala lamang sa isang iglap, ang buong sekta natin ay magiging walang kwentang basura. Sa puntong ito, patuloy ang Dharma Form sa pagsipsip ng enerhiya mula sa mga cultivator. Kasabay ng paglikha ng kanyang mga clone, mamatay ka na ngayon, sigaw niya habang sumusugod ang mga anino ng kanyang sarili. Ngunit si Ye Junlin, sa halip na matakot, ay ngumisi lamang ng puno ng panunuya. Haha, napakaraming maliliit na kidlat, saktong-sakto para patatagin ang Chaos Thunder Seed na nakuha ko sa'yo. Mas lalo lang akong ginaganahang lamunin ang mga ito. Mula sa malayo, makikita ang napakaraming clone ng Dharma Form na sabay-sabay nagpakawala ng pinagsanib na atake, nag-anyong dambuhalang dragon na gawa sa Tribulation Lightning, diretsyong sumugod kay Ye Junlin. Ngunit hindi siya nagpatinag, agad niyang pinakawalan ang kanyang sariling atake, nagmistulang mga espiritu mula sa kailaliman ng impyerno. Ngayong araw na ito, ako, ang immortal na gwapo at maskulado, ay ipapakita sa inyo kung ano ang tunay na sining ng paglalamon. Sa isang iglap, sinalubong ng kanyang mga espiritu ang dambuhalang dragon, walang habas itong pinagkakagat, sinisipsip ang essence habang mahigpit na pinaluputan ang katawan nito. Hindi ito maaari, ang aking clone, ang aking pinagmulan, sigaw ng Dharma Form habang unti-unting naglalaho ang kanyang esensya. Si Ye Junlin ay kalmadong nakatayo, patuloy na inaabsorb ang essence. Ang Chaos Thunder Seed ay umabot na sa perpektong antas,
Maaari na itong kusang mag-evolve bilang Chaos Heavenly Thunder sa hinaharap. Ang Thunder Seed sa loob ng katawan ko ay ganap ng pinagtibay. Ang astig nito, sobrang astig. Samantala, ang Dharma form ay nag-anyong ulap na kulay lila, umiiyak sa pagkawala ng kanyang esensya, hudyat ng kanyang pagkatalo. Mula sa kabilang panig, si Hong Chenny ay tila estatwa, nakapako ang tingin sa langit habang bumabalik ang liwanag ng araw. Tapos na ba? Hindi ito normal na labanan. Isa itong isang panig na massacre ni Ye Junlin, bulong niya, puno ng gulat. Sa panig ni Su Yunyan, Li Wuji, at iba pang cultivator, unti-unting bumalik ang kanilang cultivation. May mali ba dito? Parang bumalik ang aking antas ng cultivation, saad ni Su Yunyan, nakaupo sa lupa. Dagdag ni Li Wuji, nakatitig sa kanyang kamao, hindi lang yun, tumaas pa ng isang antas ang aking cultivation. Isang cultivator ang napasigaw sa tuwa, Diyos ko, naka-breakthrough ako. Si Ye Junlin ay nanatiling kalmado, nakatingin sa malayo, nang inilabas ko ang aking lakas, sinadya kong haluan ng kaunting pinagmula ng kidlat, at talagang maganda ang naging epekto. Samantala, si Hong Chenny ay naninibako habang umaalis, "Hay, hindi naman sa hindi ko kayang tiisin ang lahat ng pagsubok mag-isa, sadyang bigong tribulation lang talaga ito, ngunit hanggat may buhay, may pag-asa, pagsisikapan kong pagtatagumpayan ko ito sa susunod." Ngunit agad siyang napalingon nang marinig ang tinig ni Ye Junlin, kasabay ng mahinang hampas sa kanyang likod. "Sa susunod, disipulo ko, ikaw ay pwedeng maghintay, pero ako, hindi makapaghintay. Bukod pa roon, kalahating araw na akong nagtrabaho, kaya kailangan kong humingi ng kabayaran." Pagkatapos, nilapitan ni Ye Junlin ang tribulation na ngayoy ulap na lamang, halos mapasigaw ito sa pagkabigla. "Ikaw, huwag kang lalapit, kidlat. Tapos na ang tribulation, uuwi na ako." Pagmamakaawa ng tribulation cloud, ngumisi si Ye Junlin, itinaas ang kamay sa ibabaw ng ulap. "Hehe, hindi ito lugar na pwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto, ang pag-uwi ay may katumbas na presyo. Ngayon, ibaba muna ang mapalad na liwanag na sagisag ng pag-akyat tungo sa pagiging immortal."